Yo, good evening. Ito nga pala yung first ever podcast namin, guys. Ako pala Yo. si Kenneth. Yon. Ayun, ako si Jap. Napanood niyo na yan, alam niyo na yan. Ako si Gab. Medyo kami ngayon, medyo kompleto lang. Ano pa lang to, parang first try namin na mag-visit dito sa podcast na to. Actually, lang to. Testing lang, no? Kasi mahilig kami makipagkwentuhan. Napanood niyo naman na yung unang episode, eh. Kasama namin si Dale. Ngayon wala siya. Pero balang araw, matutupad din yung pangarap namin na mabuo kami. Makukompleto rin. Makukompleto. Ay, yun ang pinakamahirap, eh. Kasi isipin mo, Sa example, high school, graduate. Kailan kayo huling nakumpleto na 100%? Oo, totoo. Kasi, pero ang feel ko number one factor talaga doon is, syempre unang-una pagka nag-college na, magkakaroon ka ng mga bagong friends. It's either, kung makakasama mo yung mga high school friends mo doon sa college mo, okay siya, magkakasama pa rin kayo. Pero, most likely kasi magkakaroon ka rin ng bagong friends doon eh. So, para magkakaroon ka rin ng bagong trip. Yun. Sa akin naman, pag usually kasi, di ba, after ng college, work, priorities. Oo, totoo. Kaya hindi medyo na yung pagkaibigan, yung barkada, hindi na kompleto ng 100%. Asan yung ganito? Asan si ganito? Siyempre, trabaho, yung iba nagkapamilya, babies, di ba? Priorities talaga sa akin. May naalala ako nung high school eh. Pala kami no ni Kenneth nung high school, magka-schoolmate kami niyan. Sa mga nakakilala namin. Antipolo dyan, no? Mga Dasma boy kami, no? Yung mga social kasi tingin sa atin dati. Merong teacher tayo dati na, sige sabihin ko na lang din, si Ma'am Flormata, ewan ko na alala niyo yun. Kilala ko sa pag-catering. Kilala ko si Ma'am Flormata sa school pero hindi ko siya naging teacher that time. Kasi may naalala akong sinabi niya. Alam ko siya yun. Na sinabi niya, once na nagkawatak-watak na ang isang block or klase, never na talaga mabubuo yun. 100%. Kaya nga, ang pinakahuling time na magkakasama kayo 100% is graduation. Graduation nga. Kung ibabase natin siya sa numbers, kahit pa sabihin mong hindi gathering, kunwari, kahit anong formation, like, yun nga, di ba, nag-YFC tayo dati, hindi 100% talaga na nabubuo. So, kung lalabanan natin yung odds na gano'n, medyo mahirap talaga, yung 100%. Isa rin. Pero may mga parang sa din, mga sad factor lang din na para makompleto. Like, for example, kung may mamamatay na naging teacher nyo, advisor nyo, mga ganon. Though parang, isa rin yun sa parang na nating mga Pilipino na kung kailan meron parang mabigat na pangyayari tsaka lang makukumpleto. Like, kung may patay sa family, tsaka lang makukumpleto yung buong family. So, parang doon ko lang dinahanlin tulad yung parang relationship mo sa mga friends mo nung high school. Parang may chance, mataas yung chance na makumpleto kayo if may tragedy maganap. Pero kung parang common time na labas tayo, kita-kita tayo, parang hindi pa rin mabubuo 80% mostly, yun yung pinakamataas eh. Ikaw ba, Gab? Sinabi ni Kuya Jap nga na ganun yung sa graduation na lang talaga mabubuo ng 100%. Lalo, depende na lang kung ikaw gagraduate ka, di ba? Isa rin boy. Kung lahat kayo gagraduate. Di ba? Gagraduate ka ba? Ay, kumusta ba? Alam mo si Kenneth, nag-aaral to ngayon. Yun. Kumusta ba kayo? Ayun, ito. Hindi ko pa, actually, yung subject ko kasi ngayon, yung tinake ko ng last sem is backload ko siya. Nabagsak ko siya nung unang take ko siya. Pero parang halos lahat ng mga kami doon bumagsak. Though hindi ko lang siya na-retake agad kasi nag-stop ako that time. Pero ngayon, tinake ko siya. Hindi ko lang sure kung pumasa ako kasi hindi ko pa chine-check yung grades ko doon eh. Pero lumabas na daw yung grades. Hindi ko pa lang chine-check. Aminado ka, school bukol ka? Aminado. Nag-isip pa. I cannot state or deny. Patay tayo dyan. Pero sa akin na yung high school days,
Hindi ko siya masasabing ano, siguro balance, may school bukol, meron ding siyempre yung mga Actually, pag high school more on enjoyment. totoo. Hindi, when it comes sa yan, nag-college ka. Ay, to ano lang to clarify lang si Gab din nag-DASMA rin siya. Ay, dasma boy ka rin. Oo, DASMA Ayun. Catholic boys. Si actually si Ma'am Flormata naging classmate. Teacher ko rin siya nung Sinong sikat na parang kilala sa batch nyo? Wait. Na kapag siya ang sinabi, possible na marirecognize namin. Doria. Oo. Kasi ano siya May Doria na babae, di ba? Ay, babae yun, yung sinasabi niya. Di ba batch niya yun Hindi. Masaya rin sa amin yan eh. Parang kabatch siya ni Rodel. Si Nila Ate Pam. si si Lianto. Si Ah, Louie. yan. Ahead ako doon ng isang taon pero tropa ko rin yon si Louie. Parang first Mas year bata. sila. Mas batang silang batch. Sila pa Sila magkaka-batch. Ayun. Share lang namin mga kami. Be extraordinary, not extraordinary thing. Kaya mukha kami mga laman lupa. Pero yun nga, yung college days ba, anong tingin mo sa sarili mo? Nag-school ball ka ba? Kasi medyo tumagal ka, di ba? College? Nung first year ko, yun talaga. Parang, exploring in the wild Talagang lahat bago sa'yo, lahat parang, first time mo ma-experience na magkaroon ng broken schedules, kaklase ng mga mas matanda sa'yo, mga working student, iba't ibang mga taga-ibang lugar. So, parang para sa akin, new environment siya. At the same time, para ako nag-i-explore ulit. Like, ang dami ko ulit inaral. Though, nakaka-apekto rin talaga yung mga, may mga klase ka na sobrang tanda, pero yung personality nila is pang high school, mga ganun. Mismo yung mga ganyan. Madalas yan sa mga estudyante na ireg. Sa ereg. Ereg ako Sa mga ereg dyan, guys, ilaban nyo lang. Kaya yan. Kasi ako naging ireg din ako. Tapos one time, ito lang, one time may na siya, pabalik. I mean, syempre, mayamang pamilya, pinag-aaral, tapos bulakbol, ganito ganyan. Siya, 28 years, na siya, papalit-palit siya ng, 28 years old na siya, papalit-palit siya ng course, pa-ship siya. Ewan ko, mayaman nga, ganun nga, suportado lagi ng pamilya ng di ba? Syempre, pag ganun, magbubulakbol lang, depende na lang sa mindset na meron siya. Madalas ganun, immatured Diba? Hindi naman lahat. Naging kaklase mo? Classmate ko siya sa isang unit. Sa naging team ko NSTP ata yun. Alam mo naman NSTP, di ba? STP pa, pinapasukan lang ata yan. Basta makapasa. So, makapasa. Yo. Pero ngayon, porsigido ka rin talaga. Oo, kasi parang, pero kasi sa totoo lang, napunta talaga ako dun sa spot na parang tinatamad na ako. At the same time, hindi na ako pwedeng huminto kasi andun na ako konti na lang hihinto na ako. So parang, yung pagiging parang ayoko na, ginamit ko na lang siyang motivation. Kasi nandun na ako like parang, kung hihinto ko ngayon, paano na yung first year to fourth year ko na pinaghirapan? Kasi actually, fifth year na ako ngayon 'di ba? So, isang taon na lang, parang ihinto ko pa, gagawin ko pa tong what if, gagawin ko pa tong multo ko, parang ganun. Kaya naisip ko na lang na, sige, tuloy ko na, ako rin naman magbe-benefit So, would you agree na mahalaga talaga yan? Yung pag-aaral, yes. Kasi merong ang makukuhang knowledge na hindi mo makukuha sa street. And at the same time, may knowledge ka rin na makukuha sa experience na hindi mo makukuha sa book. 'Di ba? Yeah, tama. Ganun. Ayun lang kaya ako rin natanong yun kasi habang nag-aaral sila, nag-a-hustle na rin sila. Yan yung mga suot nila. Guys, ito yan. Follow niyo yung namin, yung page namin ng High Tables, guys. Simple clothing pa lang siya, and meron na kaming first release is yung classic tees. Yan. Ito yung black na yan. Tapos ito yung white namin na Sa ngayon, sold out pero paubos lang kami ng ibang stock. Magre-release rin kami. Siguro by winter. Winter is coming. Ayun, may winter ba dito? So, yun lang, isipin nyo, ang hirap nag-aaral ka tapos nag-hustle. Kasi nung ako, nag-aaral, pure aral lang.
Oo, kasi parang talagang parang focus ka lang muna na Oo, ano, kasi sa environment ko that time, kasama ko naman na kayo nun. Kasi nga magkakasama na tayo dati pa, 'di ba? Pero parang wala pa that time sa atin na nakakaisip na hassle ganyan, oo, nagwo-work. yung Meron hustling. ata ano, working student, si mga kapatid mo nag-working student ba sila? Oo, si Ark working student Ayun yung siya pagkakaalam ngayon. ko. Kaya yun nung ewan ko nung panahon na nagka-college ako, medyo parang bihira yung hustle era, eh. Kaya Focus na-discover lang. ko yun nung actually nag-work muna ako ng matagal bago ko na-realize na, uy, may nag-e-exist pala ng mga ganyang hustle. Ang akala ko kasi yung mga tamang resell ng damit, akala ko kasi ano talaga siya, alam mo yung company based na ano, na Na hustling, hustle? oo. Oo. Eh, Parang nung nalaman ko, ano lang pala yun, kunwari ano lang, simpleng ano lang, supply and demand, resell, maglalagay ka ng margin, tapos yun oo, na pala yun. ano nga, parang nakita ko rin kasi siya. Pero sa'kin din, same din ako nung situation sa'yo na parang ayun nga, nung college days is purely aral lang, parang oo, naisip ko na rin na magtrabaho, mag-hustle, pero parang naisip ko kasi that time, paano ka makapag-focus, eh, goal mo nga makapagtapos na, eh, 'di ba? So kung mag-hustle ka siyempre di naman 'yan puwedeng ilalaanan mo lang ng 20% ng oras mo, siyempre kailangan focus ka dun, Oo, yun rin gano'n. yung mahalaga talaga yung minsan papipiliin ka na sa dalawa, Mm. kung yung hustle ba or yung pag-i-schooling yung Oo, itutuloy mo. Kasi siyempre sa iba, pag-aaral mahirap, kumita na lang ng pera yung tanging naiisip para maano, di rin naman natin sila masisisi. Pero sa pinakamahirap na decision para sa mga nag-aaral, working student, mga ganun. pero nag-ano agad nag-working student ka rin ba? Nag-working student ako pero part-time lang, hindi tumagal kasi nakaka-burnout Pero considered pa rin super. naman 'yun as working student kahit part-time, eh, 'di ba? Oo. Ay meron pala Nakaka-burnout akong siya. ano, na isa 'to na sa napag-usapan namin din ng ano, girlfriend ko nung last time. Yung regarding sa mga kabataan ngayon na parang di ko alam, kung social issue ba siya or something na peer pressure. Pero parang yung mga kabataan kasi ngayon is lalo na sabihin natin nasa mga senior high age, parang gano'n, na masyado na silang na ano, eh, sa pagtatrabaho like parang dapat sa gan'tong edad ko magtrabaho na ako. Pero ang purpose lang kasi nila is para maging independent, parang gano'n na parang kaya ko na mag-provide. Pero kasi para sa'kin parang misconception siya ng pagiging independent, eh. Hindi na siya ano, eh, parang Yes, parang yun na nga yung sinasabi mo, peer pressure. Sa mga hindi lang sa pamilya, kasi minsan yung pressure nakukuha mo rin yan sa kaibigan mo, eh. sa Sa mga environment, sa circle mo. environment, lalo na sa social media. Kasi yung ngayon mga tao ngayon, buti pa siya may gan'to, buti Oo, pa siya totoo. dun rin pumapasok yung pressure na sa sarili mo, 'di ba? Yun rin yung minsan nakakapag, ah, tulak sa'yo kung Mag-decide ng mga ano, mga rational decision. yes, yes. Hindi ko na-gets, eh. Hindi, kasi may nakabukas pala yung sasakyan ng pinto, sorry. ah, Pero ano ba yun, ah, i-summary mo lang para yung parang ano, na parang ang point is yung mga kabataan ngayon is parang masyado silang nai-eager na mag-work. Like parang ano kasi, ano bang age bracket ng senior high, like 17, 18, 'di ba? Parang kasi 'di ko naman bina-bash yung mga nag-working student, na parang ang point ko lang is kumbaga kung ang plano mo is mag-corporate in the future, tapos ngayon pa lang nag-i-start ka na mag-work, like parang ako nga, eh, nung nag-work din ako, eh, nag-ano rin naman ako, nag-corporate din naman ako. Pero nung nasa corporate ako na-realize ko na parang, dito pala papasok yung part na dapat tinulog ko na lang 'to, yung mga ganito. Like kasi para sa'kin lang naman, hindi ko naman 'to parang i-ano sa inyo na ganito gawin niyo, na parang kung may time ka pa para enjoyin yung pagiging ano mo, 'di pa pagiging alipin ng pera, enjoyin mo siya. Kasi once na pumasok ka na dun, like lalo na siyempre akala mo ganun lang, dun na papasok yung mga responsibilities, sobrang dami niya. Ayun lang naman yung ano. ang take ko diyan is ano, eh, lalo na sa Pinas, kasi 'di ba nadagdagan ng K-12, naabutan ka ng K-12, 'di Oo, ba? sa pool kami first batch. Supposedly, nadagdagan kasi ng ano, ng 2 years, 'di ba? Oo, So 2 years. isipin mo 'yun, yung time dapat nagga-graduate ka na sana kung walang K-12, dapat tinatrabaho mo na siya. Oo, totoo. So,
So parang ano kasi siya eh, parang social, parang nasa social ano siya eh, thing siya eh, na pag ganitong age nag-work ka na. Pero dahil nga nagdagdag ng school year, which is K to 12, feeling nila na-left behind sila. Kasi isipin mo, marami kasing factor kaya na ano eh, na pe-pressure mga kabataan. Una, age. Tapos, tayo, di ba, magkakasunod lang tayo. Sabihin na natin, nauna akong magkorpo, tapos kayo nag-aaral pa. Supposedly, magkasunod lang tayo. Oo. So, tingin natin, dalawa tayo, ang layo ng gap natin. Dahil dun sa 2 years ng senior high. Pero, nagbabari yan, no? Kasi may mga, kaya ako naniniwala ako, may mga tao malakas talaga loob na kahit nag-aaral, dumidiskarte. Kahit din sa world namin, kahit habang nagkokorpo, nag-hustle. Nag-hustle. So, same lang yun. Oo. So, kung kaya nyong i-break yung social construct na at this age, dapat nag-work na kayo. As much as possible, huwag nyo masyado isipin. Kasi, mape-pressure lang kayo na mape-pressure eh. Mismo. Isipin mo, nag-aaral ka ngayon, nape-pressure ka kasi yung dating mga kababata mo nag-work na. Yun ang unang pressure. Sige, sabihin na natin mag-jump tayo, nag-work ka na. Alam mo ang sunod na pressure niyan, yung mga kasama mo, nag-aasawa na. Tapos sabihin na natin, nag-asawa na, pinasal na. Ang sunod niyan, may mga napundar na bahay, sasakyan, ari-arian. So wag ka may-pressure. Ako, okay naman ako dun sa sinasabi nilang na parang may kanya-kanya tayong timeline. Totoo yun. Totoo. Pero, Take your time. Pero, ikaw lang din kasi ang magsiset sa sarili mo eh. Hindi mo yan iaasa sa iba. Na, let's say, ako, at the age of 30, gusto ko, meron akong ganito, ganyan. Hindi yan sinabi sa akin ng kung sino man, hindi yan sa akin binulong ng kung sino mang espiritu. Kundi, ikaw lang din ang magsiset nun. Kumbaga parang ano mo siya, long-term plan. Tama ba? Long-term plan or game plan mo in the future yun. So, kung ang game plan mo sa ngayon is dahil lang sa pressure ng iba, malaking red flag na yun. Tingin ko wag mo na ituloy yun. Kasi unang-una dun sa lahat, may hirapan ka talaga. Kasi, hindi, parang yung kasabihan na, yung dinaanan ni Pedro, hindi yung dadaanan din ni Juan. Kumbaga, kung sabihin natin na si Kuya Jap, nung nag-try siya mag-hustle, pinili niya yung hustle over career, let's say lang pinili niya that time. Pero kasi ayun talaga yung path niya. Kumbaga, ayun talaga yung destiny niya para mapunta. Pero kung ako, gagayin ko si Kuya Jap na, ay, i-risk ko to, wag na ako mag-corpo. Mag-hustle na lang din ako, gayahin ko si Kuya Jap. Most likely na babagsak ako dun sa plano ko na yun. Kasi di ko naman alam kung ano ba yung mga pinagdaanan ni Kuya Jap bago siya marating dun. So baka magkaiba kami ng upbringing. So, yung magiging outcome din nung sa akin, iba sa naging outcome ni Kuya Jap. May possible na ganun. So, yung parang- di siya advisable. Yung parang, in summary, sinasabi mo you have to make your own way. Sim. Yan. Tama Para yung okay lang kumuha ng information dito. Pero yung gagayahin mo to. Parang ang hirap rin ng ganun, Kuha ka lang idea. Yun, mismo. So yun, wag kayo masyadong ma-pressure. Maraming factor eh. Wala pa tayo sa topic ng nature ng tao niyan Kasi medyo malalim yan eh kung bakit tayo nape-pressure eh. Pero I'm pretty sure na itong pressure na nararamdaman nyo, yung sa kwento mo nga, sa girlfriend mo, pressure lang ng society yun. Sim. Hindi nga siya yung sinasabi pressure ko. ng may kapal, hindi siya pressure ng nature mo. Basically, sa environment mo lang yan. At saka kasi para sa akin, nakikita ko yung peer pressure sabi natin, sa friends, sa work, mga ganun. Yung kasi, parang, ayun na, ang tinitignan ko siya, yung peer pressure is parang, ayun yung parang magiging mo na, pag dinaan ka ba dito, pinatesting to sa'yo, ganito yung mga naging nangyari sa environment mo, magiging ganito ka rin ba? Parang ganun ko siya nakikita, na parang, tinetesting ka lang niya, parang testing phase yun na parang tignan nga natin kung magbe-break ba to dito sa ganito katinding pressure. Parang ganun. Ganun ko siya nakikita. So, kung maka-experience ka ng matinding pressure, okay lang yun. Dapat buo ka pa rin sa loob mo para hindi ka mag-iba ng masira yung mo, kumbaga, yung path mo. Ganun. Ito. Tawag dito. Ano ba ang pinakamatinding pressure na nangyari sa'yo?
Usapang pressure. Sa akin, siguro nung ano, grade 12 before mag-college. Kasi sa totoo hindi ko alam anong kukunin kong course. Pero ang first choice ko is mechanical. Kaso that time hindi ako wholehearted nun kasi unang-una sa lahat, ayoko nung board exam kasi hindi sa sarili ko aminado ako hindi ko kayang mag-commit ng ganun para mag-review. Hindi ko yun kaya. Aminado ibang ako ano guys. yun. Hindi ko naman to sinasabi pero sa nagayahin nyo. Pero kung hindi sa tingin nyo sa sarili nyo hindi nyo kaya mag-board, okay lang, wag niyo i-pressure yung sarili niyo kesyo ganito kailangan kasi sabi ni mama. Yung mga guys, nasa sa inyo yun. Kung sa tingin niyo hindi niyo kaya, wag niyong gawin. Kung kaya niyo, go for it. Bakit hindi? Pero kung hindi niyo kaya kasi una-una sa lahat, sobrang bigat pagka nag-fail ka. Bukod sa, syempre, di naman libre yun, di ba, Jap? Di ba, yun? Tapos yung effort mo pa, magre-review center ka, yung bayad sa review center, yung pamasahe mo, yung pangkain mo, yung mga pambili mo ng iba, di ba? Ayun yung sinasabi ko na hindi ka pwedeng basta lang magdesisyon na gusto mo to kasi na-pressure ka. Kasi once na mag-backfire yan, ikaw yung mahihirapan eh. Sobrang laking downfall nun. And ang tanong, ready ka ba dun sa downfall na yun? Lalo na't kung half-hearted mo lang siya tinake. Ayun. Dun ko masasabi na ayun yung parang pinaka-unang beses na sobrang na-pressure ako mag-decide kung anong maging course. Tas, ayun, sobrang pressure ko naman, napunta ako sa computer engineering. Though di ko naman siya ang lang, guys, nag-first year ako, wala akong idea. Ang alam ko lang, magbukas ng computer, maglaro sa computer, yun lang. Wala akong alam. Laking computer shop kasi. Kaya ako naman, relate ako dun sa sinabi ni Ken, no? Yung sa board exam, ganyan sa pag-aaral. Kasi lahat yan napagdaanan ko. So may pressure ako nun nung nagbo-board exam ako. Nagre-review pa lang. Kasi nag-take ako ng mechanical engineering exam. Nag-work na ako. 4 years na ako nag-work. So na-left out na ako nun when it comes sa licensure. Kasi mga batch ko, license na. Pero ako, rat-rat ako when it comes sa experience. Ay guys, trivia lang si Kuya Jap, yan? 2 title holder yan. WBF tsaka Naging boksingero. Hindi, pero totoo. Ano nga ulit, mo Kuya Jap? Yung mo? registered mechanical engineer tsaka master plumber. Yan, paganyan-ganyan lang po yan. Pero 2 po title yan. Hindi lang kasi halata eh. Para lang ako wala lang, geng-geng lang sa gilid. Gengeng lang sa Gedli. Pero yun lang, totoo yun, may pressure yun. Kasi nung time na nag-review ko yung nagtatrabaho na ako, kailangan ko mag-leave sa work. So, ang tigas na mukha ko nun kasi 2 months yung ni-request ko. 2 months ako nag-request ng leave para Balikan ka pang work. Ayun nga eh. Pero buti nga, nagtiwala sila na wala. As in, smooth lang yung process. Ang dami kong attachment nun sa letter para lang mapa-approve. Pero, kasi, una, close ko yung project manager ko. Yung boss ko that time, nakakausap ko. So, wala akong problema dun. Alam mo yung pressure na naramdaman ko that time is yung nandun na ako sa process ng pagre-review. Yung araw-araw ako nagre-review, hindi ko alam kung may certainty ba to wala. Kasi mamaya, pagbalik ko, nag-expect yung company na alam mo yun, kasi pinayagan ka namin 2 months, tapos di ka papasa. Kaya ang ko nun, parang ang final game ko nun, kung sakaling di ako pumasa, recta resign talaga. Okay, Pero yun pa okay. lang yung pressure that time, base dun sa sinabi mo. Nadaanan ko yun, sobrang pressure. Pati yung parents ko nun, talagang nilulook up nila ako. Kasi nag-dorm ako sa Manila nun eh. So bihira ako lumuwas niyan dito sa sa Antipolo. So focus ako nun. Pero kung tatanungin mo ako kung ano yung pinaka-pressure at this moment, is yung kung anong ginagawa ko ngayon. Kasi, ano na kasi ako eh, independent na ako eh, hindi na ako tumitira sa parents ko. Totoo. So isipin mo, may sarili akong rent na iniisip. Meron akong, ayun nga, may hassle ako na dapat i-maintain. Yung profession ko, ginagamit ko pa rin naman talaga eh. Pero yun nga, hindi siya lagi nakakuha ng project, okay. Kaya niyang masustain yung ilang months ng living ko, good. Pero mahirap yun eh, hindi naman siya parang corpo na day by day, may wage ka na nilulook up. So, minsan sa katapusan, may makukuha ka. Tapos plus, siyempre may partner ako. Siyempre, ang ko kasi, ang parang principle ko is manly talaga eh, masculine. Provider, no? Mag-provide So, talaga, 'di ba?
So, kung ano yung kinakain namin, sa'kin yan. Kung ano yung kailangan natin laundry, ako na yan. 'Di ba? So, yun yung pressure sa akin, which is ibang topic naman yan. Iba na yun. Ibang topic yan when it comes sa masculinity. Kaya yun yung pressure ko araw-araw. Yes. Pero kung tatanungin mo ako kung gusto kong mawala 'tong pressure na 'to, hindi, ayoko mawala 'tong pressure na 'to. Kasi itong pressure na 'to, ito yung nagki-keep ng fire sa akin. Yes. Ito yung ano parang masasabi mong good na pressure. Yan talaga yung good na pressure. Pero parang sa akin, siguro mostly ano siya nasa nature na natin siya. Na parang, hindi ko naman to sinasabi na dahil kasi lalaki tayo. Hindi naman dahil doon. Like parang, ewan ko, kasi kahit sa amin ng girlfriend ko, parang mas gusto ko parang pag may kailangan yung sa kami sa relationship namin, parang sige ako magpo-provide niyan. Sige, bili natin yan. Pag kailangan niya ng ganito, tas wala siyang pera, sige, bili na natin. Ako muna Provider magbayad. nga yung Pero hindi ko naman siya tinitake na parang, uy, ako binilihan kita ng ganito, ikaw naman hindi naman siya gano'n. Parang, sige gagawin ko siya kasi gusto ko siyang gawin. Hindi mo siya kailangang ibalik or something, parang gano'n. Ikaw ba? toxicity yung sinasabi mo Masculine kanina. masculine toxicity ba yun? yung yung Sorry po, hindi po ako masamang bibili tao. bibilan kita ng ganito, kailangan mong balik sa kanya, gano'n. Ay, hindi naman sa yung parang kumbaga yung gano'n na hindi gano'ng thinking na Sa'kin, yung kung usapang pressure, yung ano na lang, ito pressure ng life. Yung sa'kin, tsaka ako yung mabigat yan pare. self improvement yung gano'n sa'kin. Kasi ini-improve ko pa yung sarili ko sa kada araw na dumarating. Pero importante rin yun yung kasi mostly na nakikita ko na nagiging problem ng mga hustler is yung parang, sige, todo hustling lang ako. Ganto ko, grind araw-araw, tangina 100 tasks nagagawa ko, ganyan-ganyan. Pero napapabayaan mo na yung sarili mo. Isa rin to sa sinasabi ko kahit sa mga kapatid ko na okay lang, sige gawin mo yung ginagawa mo, pero huwag mong kakalimutan na alagaan din sarili mo kasi pag napabayaan mo yan, ikaw din mahihirapan. Kung ano yung binibuild mo diyan, may stop yan pag nagkasakit ka. Siyempre di ka naman makakapag-work So that importante pa rin na alagaan mo rin yung sarili mo. Kumbaga, hindi lang naman physically, dapat mentally healthy rin kasi nakakaapekto yung magandang ng mind para mapag-decide ka ng lalo sa mga big decision pagka hustler ka, kung mag-risk ka ba sa ganito, mag-risk ka ba sa ganyan, kung anong next move mo, mga ganun. Ayun, medyo lumalalim na tayo, no? Cut ko muna. Sa susunod na episode, lalimin Yun. pa natin. See you guys.